May strategy ka na, marunong ka na mag-entry, may idea ka na sa risk and reward. May mga natutunan ka na sa YouTube, Facebook, TikTok o sa mga mentorship na pinasukan mo. Pero bakit parang hindi pa rin umaayos ang consistency mo? Ako nga pala si Sai at dito sa Candlesight, hindi mo lang matututunan kung paano gumagalaw ang market, kundi paano rin mag-isip, maghintay at magkaroon ng disiplina habang nagte-trade. Welcome sa episode 1, Mind over Method. Sa totoo lang, wala namang pangit na strategy. Ang problema kung sino ang gumagamit nito. Marami akong kilalang may mga natutunan na sa YouTube, sa mga courses, at kabisado nila yung mga setup. Setup dito, pullback doon, entry sa ganito, pero pag nandyan na, bakit ibang tao na sila bigla? Yung mga nakasama pa ako dati, kabisado nila yung lahat, kasing lahat. Alam nila kung paano hanapin yung setup. Pero tuwing papalapit na yung price, hindi na makapaghintay ng confirmation. Excited. Kaya ayun, premature entry. Hindi setup ang problema, kundi paano gamitin ito. May isa pa nga, umabot ng 80 plus pips ang profit. May roadblock. Pero gusto pa niya 100 plus. Sabi niya, sayang eh. Di ayun, bumalik sa break even. Strategy, wala naman nagbago. Pero ang utak, greedy. Kaya ulitin ko, ang strategy, parang baril. Pero kung nanginginig ka sa paghawak nito, baka ikaw pa ang tamaan. At habang hindi ka pa kumikita, scroll ka sa mga feeds. Makikita mo yung trader na nakalambo, may mga magagarang sasakyan, makakakita ka ng 500k na profit, diba? Yung mga 6 digits, 7 digits, may overlay pa ng MetaTrader. Ngayon, nagsa-self-doubt ka. Ano bang mali sa akin? Marami akong kilalang trader na ganito. Alam nila ang gagawin, alam na yung strategy, pero nung nasanay makakita ng flex, biglang nagiging balisa, nagiging reactive. Hindi na siya makafocus sa sarili niyang proseso. Gusto niya gayahin yung trader na parating may entry. Gusto, araw-araw may trade. Gusto, agad mag-advance. Basic na nga lang, hindi pa mahintay. At dahil sa hype, nakalimutan na yung proseso niya. Lahat gusto kunin. Short, long, ayun, pati SL kinuha niya. Pero, hindi mo tinanong, ilang taon na ba silang trade? Ano yung mga sakripisyo at mga bagay na sinuko nila? Gaano karaming taon o oras ang sinunog para mag-backtest at mag-forward test? Ilang beses silang nabigo bago nila naintindihan kung paano ito gumagana. Kaya dito sa Candlesight, walang P&L porn. Wala akong pinapakitang malalaking kita kasi hindi yan ang basihan ng tunay na progreso. Ang batayan, disiplina, pasensya, tiwala sa sarili mong sistema. Ako mismo hindi exempted dyan. 2021 ako nagsimula. Akala ko nung una madali. Dahil yan ang nakikita ko sa YouTube eh. So ngayon, sumali ako sa isang mentorship. Nirecommend to ng aking kaibigan. Mahusay ang mentor ko doon. Galing ako kay Coach Miranda Miner.
Diyan nabuo ang psychology ko. Malaki din ang pasasalamat ko dyan. So una, okay ang lahat. Ang gaganda ng profit ko noon. Talagang TP. Nung nagsunod-sunod ang talo, hindi ko sinisisi yung mentorship. Ang naisip ko pa noon, baka may kulang. Naghanap ako ng ibang strategy. Natutunan ko yung kay ICT. Hindi pa siya sikat doon sa YouTube. Ganon din ang nangyari. Okay sa una, pero nung nagbago na ang market condition, what do you expect? Sabog na naman ang account ko. Tapos napanood ko naman yung kay Sir Marvin Tabis. Doon ko nakilala si Sir John Castro ng CryptoMoon. Ayun. Natuto ko mag-drawing ng mga dinosaur at butterfly. Joke lang. Natuto akong mag-harmonic. Don't get me wrong. Magaling si Sir John. Lahat na napag-aralan kong strategy, okay siya. Ako lang talaga ang may problema. So hindi ako consistent. Umpisa pa lang, alam ko na ang ending. Ang dami kong pinasukan, sobrang daming beses akong naligaw. Ang turning point ko, yung first quarter ng 2024. Sumali ako sa LabX. Makikita nyo yan sa Facebook. Diyan ako nagkaroon ng clarity. Nagising ako nung pumasok ako sa LabX. Hindi sila nagturo ng mga magic setup. Tinuruan nila akong lumawak mag-isip na hindi ako mawawala kung alam ko ang sarili kong framework. At yun nga, sinusunod ko lang ito ng buo. Well, sumablay din ako dahil wala namang perfectong strategy. Pero hindi ako naghanap ng ibang strategy. Ang ginawa ko lang, nag-adjust ako agad. May sinalihan pa akong ibang mentorship. Mga Malaysians naman to. Buti, nag-i-English sila. Kaya nagkakaintindihan kami, miski pa paano. Pero, same lang ang theory. Engulfing. May nadagdag lang na setup. Doon ko naintindihan ng buo kung bakit siya gumagana. At yung probability niya kung okay ba o mababa. Tapos inaral ko din ang candlestick patterns. Hindi para maghanap ng bago, kundi para intindihin ng mas malalim yung ginagawa ko. At ngayon, nandito ako hindi para ipakita na magaling ako, kundi para ibahagi kung ano ang gumagana sa akin. Walang hype, walang flex. Yan lang ang makikita nyo sa aking content. Huwag mahiyang magtanong. Marami akong oras para sagutin yan at gawan ng mga videos para mas maunawaan. Kung pareho tayo ng pinagdaanan, kung pagod ka na sa pabago-bagong sistema, sa comparison, sa pagwaldas ng salapi, dito ka, dito sa Candlestick, disiplina ang puhunan. At kung gusto mong matutunan ang tunay na galaw ng market at maunawaan ito, hindi lang itsura ng setup, kundi ang intensyon sa likod nito. Click mo na ang subscribe. I-ring mo na ang bell icon. Ito ang simula ng series ko. Sa next episodes, pag-usapan natin ang mga specific candle behaviors at paano mo malalaman kung setup na ba ito o setup lang ang itsura. Libre to. Walang hidden strategy. Wala itong nakatagong sikreto. Dahil ang tinuturo ko dito, pareho lang ng tinuturo ko sa paid program ko. Ang kahibahan lang, dito kailangan mong pagtiyagaan. Walang shortcut. Pero pag sineryoso mo, pareho rin ang resulta. Backtest mo lang kung gusto mo. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Libre, di ba? Kaya, huwag kalimutan magbasa ng description. Hanggang sa muli, Psych. Maraming salamat.